Magandang umaga sa iyo, Miss Hana. Good morning din, Miss Aiko. Ito po ang pinaka-importanting, ang nilulook forward ko na meeting, na conversation. Kasi it's all about visa application para sa ating mga parents na senior citizen na. Hmm. Bakit po, sa mga nagtatanong po, bakit nandito si Miss Hana sa kasama ko? Kasi siya po yung naggagabay sa visa process ng mga magulang namin na senior citizens na both 70 years old at 67 years old. Kaya Miss Hana, you want to add something, introduce yourself, or a little bit of background about you or your parents, or ano? Hmm. Okay, unang-una sa lahat, maraming salamat sa pag-invite, Miss Aiko. Um, ah, kaunting disclaimer lang ay, ito lang po ay ah, general requirements na nababasa ko or nakukuha ko sa internet or sa ah, visa provider services na website. Dapat dapat pa rin po ay tayong magkonsulta sa mismong ah, agency or approving embassy for visa application. So yun lang naman po. Okay. Thank you, Miss Hannah, for the introduction. And right now, itatanong ko na agad. Um, what are po yung basic visa requirements for senior citizens who want to travel to Europe? And where are you based po? And which embassy po dapat? And sila ano po yung experience? Okay, so I am currently based sa Berlin, Germany. Yung parents po natin na si Mr. Haji Aktub at si Nieves Aktub ay ah, ay pinapag-apply po natin sa German Embassy kasi yun yung agrihan na dun sila po unang pupunta sa bali first point of location dito sa Schengen zone. So um, ibig sabihin sa German Embassy mag-a-apply. Pero since ang German Embassy nag-hire ng third party, which is PFS sa Makati or Cebu office, dun sila yung mismong nagpro-process ng documents on nagpro-process ng documents, siguro isasabit din nila sa German Embassy at dun nag-submit yung parents natin. Okay. Bakit sa German Embassy yung napag-isipan nyo po na ano, bakit hindi sa ibang Schengen, pwede naman sa ibang Schengen state, bakit sa Germany talaga? Kasi kasi nga ah, ay na in communication ako nun all the time sa parents natin. So dun parang sa tingin ko mas madali kasi nga yung documents ko, like for example, yung residence permit ko, if ever kailangan man, mapoprovide ko. So, uh, yun, doon na lang ako ano na, sige, try natin sa German embassy mismo, German embassy mag-apply through VFS. Yung VFS po, hindi po ito sponsored sa amin, hindi po ito sponsored. Ito lang po ay recommended kasi ito po ang ginamit ng Mhm. mga senior citizens. Paano po ba yung pinakaunang process? Paano kayo nag-commute sa VFS? Ano yung unang in-apply? Anong unang sinabi? Paano po? Okay, so first is Um, yung unang-unang ginawa is sinearch ko talaga kung paano mag-apply ng visa and come up yung VFS. So, doon sa VFS mismo na website na redirect, kung saan kami na redirect, andoon yung parang options na book an appointment, required documents. So, yun. So, unang tiningnan namin is
yung required documents. So, dun nakalista according sa category ng visa application mo. So, since our parents ay for tourism lang, so they are not just visiting or tourism, not long stay or whatever. So, yun yung sinelect at dun nag-come out din yung another filter na yun nga, yung the required documents. So, as a general lang, yung mga required documents ay like passport, a copy of passport, of course, passport original kasi kailangan mong i-surrender yun kung saan isa-stamp yung approved or rejected visa application, and then yung application form, and then at iba-iba pa. Siguro kung gusto mo i-detail ko later or now na yung iba-ibang. Um, later na lang or kasi baka mag-iiba-iba yung ano requirements ng VFS, maybe better siguro advice lang sa viewers na i-check na lang nila, update nila ng kanilang self sa website Mhm, para tama. Mhm. baka may iba na namang ano Mhm. requirements. And Mm. bakit tourist visa yung kinuha? Ano ba? Pwede bang may iba bang visa? Ano ba? Bakit Mm. tourist yung in-apply nyo sa kanila? Okay. A very good question. Uh, supposedly, yung short-term visa or short stay visa ang applyin. Uh, Bagamat may nagkaroon ng konting issues sa side ko dahil ako'y full-time employed here. At saka kung kung mag-apply tayo ng short-term visa for mama and papa, required doon yung magse-set pa ako ng appointment na mag may tinatawag na Verpflichtungserklärung or proof of yung ikaw yung magso-shoulder ng stay ng parents mo. Kalimutan ko yung exact term. So, Hmm? since nahirapan akong maghanap ng time na umalis sa office, mag-set ng different appointments para sa kanila. Tapos pagkatapos pa nun, isa-submit pa sa Philippine Embassy. So nakikita ko na, oh parang ano, mahirap kung pagdadaanin ko. Bagamat gusto ko din. So since ang parents natin ay may history na ng travel dito sa Europe, nakita ko din yung advantage na baka pwede silang i-tourist visa kasi nakapunta na sila dito at malamang maa-approve sila given ng travel history nila. Okay. Maganda, maganda. And Mm. paano po masasabi natin na legit po to? Paano po yung na-search nyo na okay tong VFS? Mm. VFS tingin ko ay, ano na sila, internationally renowned. Actually kahit nung sa Qatar pa ako, nagvi-visit ako sa iyo, sa Switzerland, dina-direct din ako ng Switzerland Embassy dun sa website nila. So I know na guaranteed na legit talaga sila. Kahit mismo sa German Embassy ka magpupunta, German Embassy website ng Philippines, Okay. i-redirect ka din ng VFS. So, sila talaga yung third party nila na processor. May iba po bang requirements yung senior citizens versus sa ano like normal adult na magta-travel, magtutour sa Europe Mm. or Schengen? Mm. May iba ba silang requirement sa ano? Hmm, sa tingin ko wala naman, pero kailangan i-state doon mismo sa mismong questions ng application form. Naaalala ko na may question din kung anong occupation at isang choice is retiree ba or pensioner. So Hmm. yun, ay walang specific na requirement na set apart for senior citizen naaalala ko. Bagamat i-specify talaga kung anong klaseng occupation. I think even mas may advantage ang being senior citizen kasi hindi na questionable yung ito opinion ko lang pero sa tingin ko ay hindi questionable yung pagpunta nila kasi um, pag senior citizen ka na sa atin sa Pilipinas, parang yung rooted ka na talaga sa atin kasi wala kang parang hindi ka nakapagtrabaho dun sa bansang pupuntahan mo, parang ganon. Mm. Okay.
Mhm. Among sa ating mga nabanggit kanina yung mga requirements na baka mag-update, may isa lang Mhm. akong tanong about doon. May minimum ba na, for example, financial na requirement? For example, kasi maraming nagtatanong ito sa mga ating kababayan na parang ano sila, parang okay naman sa finances, pero parang mahigpit pa rin. Pero do you think, ano ba yung, for example, minimum lang na financial requirement for each ba Hmm. or ano, paano sila? Hmm. Mahirap siyang sagutin ano kasi, baka makakapag-discourage ng iba. Hindi ko rin alam specifically, to be open. Pero, alam kasi natin may pondo din yung parents natin. So, um, I know may savings din sila, sina mama at papa, tsaka, siguro nababasa ko din sa forums 'no, na yung mga like 20s or 30s hinahanapan ng, certain amount of money na sa bank account nila. So, Yung um, statements uh, lang ang pwede i-ano or paano ba yung proof na ito yung ano, bank hmm. statement, gano'n. Correct, requirement isa din sa requirement pinaka-requirement is yung, bank statements, so for the last 3 months. So dun pa lang siguro magge-gauge na ng approving party or an embassy kung, um, ano ba talaga, tawag ito, capable ba siya mag-cover up ng expenses niya doon sa pupuntahan niyang bansa. So Okay. gano'n, mhm. Each of them ba dapat may proof of bank statements? Each or okay lang na both silang dalawa ipapapresent na ito, kaya namin yung statements. Hmm. Ah, ito hindi ko na alam specifically yung anong sinubmit ni na mama at papa, pero for sure na alam kong may individual account sila at, Okay. um, so siguro siguro yung yeah, siguro, yun sila either nag-submit silang dalawa or isa lang. Mhm. But given na na-approve sila, so nakikita ng approving party na capable talaga sila to cover up their expenses. Okay. May Hmm. may limit ba yung stay ng tourist visa para sa kanila? Nahirapan Mhm. ba or anong maximum days, minimum days, ano ba yun? Paano Hmm. Um, in terms of I think duration of stay? ang maximum stay ng tourist, I think it's a general na knowledge na 90 days. So, around 3 months, no? So, yun. Pero yung parents natin is nag-apply lang tayo ng 1.5 months. So, it depends kung anong gusto mo at ano, ah, at kung paano din kung anong i-a-allow sa'yo ng approving party or embassy. Okay. So, kahit Mhm. kung magstay sila ng 2 months for tourism, it depends on that approving party pa rin. Yes, at saka ano, included na dun yung coverage ng stay mo, financially. Hmm, So, o yung sa accommodation mo, finances, accommodation. So, financially, of course, dun pagbabasehan ng approving party na, "Oh, kaya pala nito mag-cover ng 2 months stay," hmm. gano'n. And then at saka yung accommodation, "Oh, yung hotel pala nito or yung titirahan nito ay makakapag-accommodate pala sa kanila ng 2 months stay." So, mga gano'n, mga Okay. considerations. Mhm. Okay. So, depends, titignan pala nila. Mhm. And, gaano po kabilis nag-apply kayo nung VFS, nakuha niyo yung tourist visa? So I think mabilis lang. Nakuha ni na mama less than a month, maybe even 2 weeks lang, nakuha agad. Paano ba Mhm. yan? Kinukuha nila through the office or paano yan? Kasi saan ba yung ano processing? Nagpunta ba sila ng Manila o paano ba yun? Hmm. So nagpunta sila ng, VFS office sa Makati. Okay. Ah, Pagkatapos ah, nakapunta nung appointment? hmm, before,
after booking an appointment. So, doon sila nagpunta in person, kailangan talagang mag-in-person interview. Tapos, actually, meron din silang option doon na ipa-courier mo yung result sa home address ng ano, Ah, yung passport mismo with the visa. So, sinelect namin yun. In 2 weeks time, doon nakarating agad sa bahay natin sa Iligan City yung result at may approved na Schengen visa. okay. Mhm. Magkano ba yung bayad, for example, ng visa application or sa VFS? Hmm. Um, ah, Sa visa siguro application na lang, oh. Let's say kasi baka iba changing din yung ano, hmm, yung fee hmm, nila, iba-iba. hmm, hmm, I don't know. Yung hmm, minimum lang or at least yung average lang na, oh, sabihin natin mag-apply din for tourist hmm, visa, hmm. average lang na babayaran. Sa visa application lang, sa mismong VFS or excluding yung mga insurances, gano'n? Okay. Can we also include those things? Can you Okay. please talk about it? Mhm. Okay. So, unang-una, 'pag mag-schedule ka ng appointment for in-person interview, dun pa lang may cost na agad or may fee. So, that was around, 3,500. Siguro, pahintulot lang is, please check baka nag-change nga sa website or kung anong updated fees nila. So, around 3,500 per person. So, and then, there's pagkatapos nun ay may visa fee pa. So that's around 5,500. So I would say, dun pa lang round about 9,000 na. Okay. Tapos, yung insurances. So yung insurances is dependent on your proposed stay or proposed duration of stay sa bansang pupuntahan mo. So yung sa parents natin, like 1.5 months, that was, hmm, Oh, okay. mga around I get it. 25,000 I get it. depending on the Anyway, insurance oo, provider. depende sa insurance provider. Pero, Mhm, pero ano yun, ang VFS ba nagbibigay ng insurance provider or may ibang party na naman yun? Paano ba malaman kung legit yung insurance mhm, provider? mhm. Meron silang sa website mismo nila, meron silang accredited na insurance providers. So, for Schengen application lang, is specifically for Schengen application. So, dun sa list na yon, nag-research talaga kami, ng kung ano ba talagang pinaka-legit dito, ano yung may fastest na response rate, ano yung sino yung maganda ang coverage, talagang nag-search. It was well thought of, I would say, na Okay. kasi siyempre parents natin. So, ayun, nagbasa din ako ng forums kung ano talagang pinaka maayos na insurance company at saka accredited dito mismo sa Schengen zone. So, yun, so yung sa parents natin, nakuha natin is around 35, sorry, insurance alone, 25. So, adding yung roundabout na 9 or 10,000 sa booking an appointment and visa application. So, I would say mga 35,000 yung nagastos. Ah, But sorry, pero yung ano, yung 25 is for both persons yon. So, okay. Okay. so let's say 12,500, mga 22,500 per person, Medyo gano'n. malaki-laki din pero Mm, okey. Ganyan naman mhm, talaga 'pag mag-travel may tax or fees, admin fee. correct. And gaano ba kahalaga itong insurance sa visa application? Very important kasi alam naman natin dito sa Europe importante talaga yung insurance 'no? Ah, siyempre, parang liability na din ng isang person na kung mag-travel siya dapat may medical coverage yung pagta-travel niya. So yun, yung travel insurance is also like a travel medical insurance 'no? Hmm, And, yun, so very important talaga, especially dito sa Europe, yeah. okay. Mhm, And, for example, may discounts ba? For example, sa Pilipinas yung fee sa pag-apply, may discount bang ibibigay yung mga, um
dun sa Filipina parties like VFS, may discount ba silang binibigay or tsaka embassy for older senior citizens? I don't think so. Parang, siguro, again, check na lang sa website nila. Pero, I think standard yung prices nila. Siguro yung sa ano lang, priority lanes, like yung mismong pagpila na doon sa opisina nila. Yun lang siguro kasi sa Pilipinas, ganito naman talaga sistema natin na pina-priority natin yung senior citizen, yung mga PWD. Siguro, I cannot speak fully kung ganun ba yun kasi hindi ako nakapasok mismo, pero yun ang tingin ko. Okay. Hmm. Ah, how did you, being po na nandyan ka sa malayo, paano mo na-assist yung parents mo sa ano sa in terms of this visa application? Paano mo sila Mm. sinusuportahan na nandyan po kayo sa malayo? In which way po, like for Mm. example, apart sa ano ng appointment nila, may iba ba, may contact ba yung VFS or Hmm. So, ang ano lang is nung nagtingin ng required documents, so talagang, nag-keep din ako ng list dito sa side ko 'no. So, tapos chine-check ko, mino-monitor ko na gina-guide ko kung, tinatawagan ko sina mama at papa kung eto na-accomplish niyo na ba, meron na ba kayo nito, and ano pang kulang. So, wala tayong connection directly. We just follow the system na yung nandoon mismo sa VFS website. And yun lang, gina-guide lang talaga sila. Nag-constant communication, very important na kina mama at papa na, oh, ano, okay na ba lahat? Sige, ready na. Ganon. Nice. May may advice po kayo na ano sa visa nila, ano ba yung titingnan dapat na maigi, ano ba yung mga mistakes usually pag may mga mistakes ba yung mga senior citizens in terms of pag ano ng visa or ano pa yung advice nyo once Mm, nakuha nila or during the process or yan. mm. Ano po yung warning or advice nyo po? For example, Okay. Mhm. like ilulok talaga yung duration of stay, Mm. dapat titignan ng maigi, at saka Mm. yung validity ng visa, importante yun. Siguro sa mismong visa ay yung yung duration of stay. Kasi minsan, for example, nabibigyan ka nga ng ng validity, for example, from November 1 to Mhm. November 30, yung validity ng Schengen visa na approve sa iyo, pero yung duration of stay is 20 days lang. So Okay. parang may do'n pa lang is parang may conflict na kasi kung bilangin mo yung validity, it covers 30 days, pero yung duration of stay, 20 days. Yun. So mas maigi talagang ano, careful na, pagtitingin, pagche-check nito ng mga senior citizen. Siguro, better to ask questions kung anong ibig sabihin nito, bakit hindi nag-align yung numbers. Kasi Okay. ano, 'pag dito parang magkakaroon ng issues 'no, hindi natin alam kung yung anong mga policies dito, baka may offense pa or ano. So ito lang ay isang pahintulot at ano, na bibigyan talaga dapat ng consideration ng mga nag-a-apply kahit hindi senior citizen. Okay, thank you po. Yung nabanggit niyo na first silang nag-apply is paano po ba? The same ba sa like VFS or through embassy din sila nag-apply? At ano yung pagkakaiba? You mean yung Yes. previous travel Yes. nila? Yes, it may be a few years apart, different rules, but maybe you can say something sa differences ng pag-apply nila. For example, Pre it's mhm. through PFS recently and yung before is through ano po yun, VFS pa Ah, rin or Before was directly sa embassy. So, it was, Italian embassy and, yeah, so now na I think na, more and more companies na nag-resort na sila ng mga third party 'no, na magche-check para sa kanila and, so ito lang ang difference and I think more or less, the same requirements
Yun nga lang, dadaan ka sa office nung third party at saka, Mas yun, mabilis po ba pag may third party or mas mabilis, sorry? mas mabilis ba yung processing pag may third party or Mm. Okay. uh, Siguro ano, um, hindi natin masasabi ano, kasi 10 years ago na din yun. Pero, hindi natin masasabi talaga. Pero siguro kung is ano, hindi natin either mapili siya kasi nga concentrated lang yung efforts nila sa pag-check, pag pag-check ng mga documents or maaring ano, maaring medyo matagal kasi dadaan pa sa kanila before aabot sa mismong embassy. So, um, i i it depends 'no, hindi ko rin masabi kung ano talaga. Alright. Thank Hmm, you. Clear po yung ano, yung explanation niyo sa'min. mhm, Ah, yan, thank you po sa pag-share ng super important na information na kung nais man natin dalhin yung mga magulang natin na yun, recent lang na pagka ano, na smooth pala yung process na ano din sa third party na partner hmm. ng mga embassies din. Hmm, thank you din sa pag-interview kasi maganda din itong information na ma-disseminate sa mga kababayan natin na nagnanais na dadalhin din yung parents or kamag-anak or mahal nila sa buhay dito sa Europe. Ano lang talaga is disclaimer natin, laging iche-check kung ano yung requirements na nakalagay sa mismong website na pag-a-applyan nila. Be careful din sa mga agencies, mga iba-ibang agencies kasi meron din akong narinig na mga stories na ano 'no, na matagal kinilos ng iba-ibang ano. So, dun lang po tayo sa ano, legit at tsaka, mga valid na sources of, information. Alright. Hmm. Thank you, Miss Hannah. Thank you din, Miss Napaka-importanting Aiko. information talaga. Hmm. Thank you sa mga viewers natin at sana po ay kung mayroon po kayong mga ibang tanong, maggagawa pa rin ako ng interview for Miss Hannah if gusto niyo po. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye.